Welcome back to this channel. Australia is facing a retirement crisis or challenge, sabi sa research ng AMP. At bakit daw? Napapaloob sa research na ito na kalahati, 50% ng mga negosyante, lalo na small business owners, ay walang superannuation. Di ba ang super fund natin, this is our biggest asset outside of our family home kung mag-retiro na tayo. So kalahati na negosyante ay walang superannuation. Sa research na ito, sinasabi na first 3 years sa pagtayo ng negosyo mo ay hindi ka nagko-contribute sa super fund, which is ako mismo ay nakaka-relate bilang isang negosyante. First 3 years, maaaring hindi pa kumikita ang negosyo ko noon eh. Maaaring kung kumita man, maaaring i-reinvest ko sa business. At ang last na gawin natin or gawin ko is to contribute to my superannuation. At yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito ay My Business and My Superannuation. Kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, Licensed Financial Advisor, Accountant and Tax Agent dito sa Australia. At kagaya rin ninyo, ang nanonood ngayon ay negosyante din ako. Sa hindi nakakilala, I own an accounting firm, yung TaxSmart Cafe, and financial planning firm, yung Care Financial Services and Account. Dalawang brand in one company or one business, no? So, ano ang ginawa ko? Ito ang i-share ko sa inyo. Mayroon akong 5 tips kung paano ko pinalaki din ang aking superannuation. Paano malaman kung magkano ang average super fund ng mga nandito sa Australia, mga nagtatrabaho or any Australians, no? Merong record ang ATO diyan or tulima, google nyo rin ito, ano. Unlike, di ba, yung mga empleyado, mayroon silang 12% sa kanilang sahod kino-contribute sa super fund. Tayo mga negosyante, wala kasi nun, no? Kaya nga, dapat nga, di ba, yung kinikita natin, mag-contribute din natin na konti sa superannuation natin. But anyway, so ang average daw sa Australia, based dito sa tinitingnan kong website, I'm a follower of this guy din, ano, sa kanyang YouTube channel. Ginagamit ko yung kanyang research din. So dito sa Australia, sa age bracket namin na, ang lalaki daw, dapat ang super fund na ngayon ay 190,716. Pag sa babae naman is 142,037. So kinumbine ko yun, dapat daw sa aming mag-asawa, in our age, no, bracket. So check niyo rin, i-research niyo ito, no, sa inyong edad naman, no, nanonood ngayon. Sa aming mag-asawa daw, dapat ang combined super fund na namin ay 332,753. So magkano ang aming superannuation mag-asawa, no, combined? With all humility, ang combined super fund namin in today's value, no, time of this recording ay 485,000. So ibig sabihin na we are ahead by more than 150,000, no. But this amount fluctuates on a daily basis kasi sa investment niya, no. But in today's recording, ahead kami ng 150,000. Bakit? Anong ginawa ko, ano, at yun ang ibibigay ko sa inyo. First na ginawa ko ay we set up our own self-managed super fund. So ano ibig sabihin nito? Kinuha namin yung superannuation namin sa APRA regulated fund at kami na yung nagmamanage. Ang purpose talaga namin dito, why we manage it, of course, on top of being an accountant and financial advisor, is to save cost. Ibig sabihin nito is instead of we pay fund managers, no, and then yung mga APRA regulated funds sa admin fee and management fee, considering na kami yung nagmamanage, we lower those costs, no? Ano yung cost niya, no? And then control. So, ibig sabihin, we control the investment products na gusto namin. Kung anong klaseng investment, no? Kung property man or shares, kami ang magde-decide as a trustee of our fund, as a manager of our superannuation, no? Again, I mean, this is not for everybody. Self-managed super fund is highly regulated product. So, speak to your accountant and financial advisor kung interesado ka dito. Number 2 na ginawa ko, I avoid investment junk and salesman, no? Yung mga sales tactics, no, yung mga, ang dami niyan sa social media, nagbebenta ng mga financial products na sinasabi nilang the best, na kikita ka, yaman ka, maganda yung return. I try to avoid those sales tactics, no, kasi I always go back to the basic lang talaga, yung naintindihan ko na investment products. Ito yung number 3 ko na tip sa inyo. I used a diversified exchange traded funds. Napapanood mo yung ibang video ko, ano, lagi kong sinasabi ETFs, no, paborito kong investment product because it's highly diversified, transparent, and cost efficient. Paborito ko dyan yung Vanguard VGS, BetaShares QOZ, at itong NDQ o Nasdaq 100, no. Dito naka-invest ang aming pera mag-asawa. Pang-apat, I invest in Australian shares. Bakit kamo, no? Bakit kami nandito sa Australia? Kasi maganda daw ang economy. So I invest din in Australian economy. Ang ibig sabihin nito, I invest in Australian companies for franking credits din, yung tax strategy din. Paborito ko dyan yung sa health
healthcare sector, yung CSL. Pag sa property naman, I'm also a big lover of property, yung land lease, at saka sa energy sector naman, di ba, kailangan naman natin yung energy sector dito sa Australia, so I invest in Woodside. At yung panglima naman, na tip ko sa inyo I understand the importance of compounding. Hindi ako naniniwala sa catch up, no, na pag tumanda na lang kami, saka na namin problemahin yung superannuation. Hindi, any amount na meron akong extra, no, kahit na 500 lang yan o 200 man yan, I'll put it into an investment product and let it compound, no, and let the time be our advantage, no, lalo na kung maaga mo siya nilalagay. So 5 tips na i-share ko sa inyo. Alam ko ang dami pang strategy paano mapalaki ang superannuation. Siguro ang tip ko sa inyo mga negosyante ngayon, no, mga small business owners is to look into your superannuation din. Huwag siyang pabayaan, no. End of the day, kasi baka ang negosyo natin, expect natin na pang-retirement natin is mag-iba, no. Common dyan, for example, no, meron siyang coffee shop, and then sabi niya pang-retire ko, ibebenta ko na. And then after couple of years, no, yung tumanda siya, nagkaroon ng Starbucks or big coffee brand na tinayo sa harap ng kanyang coffee shop at hindi na niya mabenta ang kanyang cafe, no. So nawala ang kanyang pera na parang pang-retire niya supposed to be. So kung may natutunan ka sa na-discuss ko ngayon, lalo na kayong mga business owners, like and subscribe, no. At kung may kakilala ka naman or mga kapamilya or kapuso, no, na startup entrepreneurs or mga negosyante, tapikin naman natin sila at sabihan sa kanila na huwag nilang kalimutan ang kanilang superannuation. Kita-kits ulit tayo next week. Bye!